Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 9, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 2, verse 13 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa pagmamalasakit sa templo ng ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin ang ang eksena dito na nagalit ang ating Panginoon. Doon po kasi sa templo, maraming mga courts na tawag nila, mga iba't ibang klaseng partition o kaya division na meron niyang nakalaan kung sino yung pwedeng pumasok at kung sino ang pwedeng doon magsilbi o kung sino lang ang pwedeng manalangin doon sa templo na yon. Iba't ibang klase. Itong eksena na nandito ay ito yung lugar na mga hentil. Ito yung court na pwedeng pumasok ang mga hentil. At dito sa lugar na to ay dito nangyayari yung palitan. Kasi sa templo mayroon kang coin na pwedeng gamitin lang para pambayad sa tax ng templo. Kaya para maibigay mo yung coin na yon, ang tawag nila doon is drachma. 2 drachma ang ibibigay mo. At para meron kang ganong klaseng coin, kailangan mong palitan ang iyong pera at o kaya ay magbenta ka ng kung ano-ano pa para lang magkaroon ka ng ganitong coin. At dito nga nagalit ang ating Panginoong Jesus
Unang-una ay yung exchange rate ay mataas kesa sa ah, standard na palitan. Kaya isang hindi magandang ugali ang ginagawa nila, dahil imbis na makabili yung mga hentil at makapagpuri sa Diyos, ay hindi nila magagawa ito dahil masyado nang tinaasan ang exchange rate. Ang isa pang simbolo dito na ipinapakita ng ating Panginoon kung bakit niya hinagupit ang mga baka, mga tupa at ang mga kalapati, ay parang ipinapahiwatig ng ating Panginoon na hindi na kailangan itong mga to bilang sakripisyo sa pagsamba o pag-worship sa Diyos, dahil darating ang oras na iaalay ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang ultimate or ultimate na sacrifice niya para sa Diyos. At dito rin nagtanong ang mga Hudyo kung anong tanda ang pwedeng ipakita ng ating Panginoon at bakit at kung ano yung karapatan niyang gawin yung ginawa niya. At sinagot sila ng ating Panginoon na gibain ang templo na yon at muli niyang itatayo sa loob ng 3 araw. At maliwanag naman dito na sinabi at pinaliwanag ng mga alagad dito sa scripture o kasulatan na ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kaniyang katawan na pagkatapos mamatay ay mabubuhay uli o kaya magre-resurrect in 3 days, na hindi ito naintindihan ng mga Hudyo. Ngayon sa ating panahon ngayon ay napakaswerte natin dahil narinig na natin yung o kaya nabasa natin ang ganitong explanation ng mga alagad. At ano naman yung ano naman yung makukuha natin sa nabasa natin ngayon sa araw na ito. Doon sa pangalawang pagbasa, sinasabi doon ni San Pablo na hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Kaya ang mensahe ng Panginoon ay huwag nating abusuhin ang ating katawan. Igalang natin ito ng mabuti at dahil ito ay templo ng Diyos. Sa kabilang banda, huwag nating abusuhin ang katawan ng ibang tao dahil ito ay templo ng Diyos at naninirahan doon ang espiritu ng Diyos. Igalang natin na katulad ng paggalang natin sa sa templo ng ating Panginoon. Kasi nga tayo mga tao ay nilikha ng Diyos na kanyang in His image and likeness. Tayo ay ginawa niyang sa kawangis niya. At yung pakikita na malalaman din dito na sinasabi ng Panginoon na siya ay may karapatang at may kapangyarihang buhayin ang lahat ng mga tao sa huling panahon. Sabi niya, I am the
resurrection, and the life. At dito masasabi natin na nung mamatay ang Diyos, si Jesus, ang kanyang human nature nung namatay yun ay binuhay uli yun ng kanyang divine nature o kaya ng Diyos after 3 days. Kaya makikita naman natin sa ating mga pagbasa sa mabuting balita o kaya sa Biblia na sa tuwing merong namamatay ay talagang ikinalulungkot din ng ating Panginoon. At kahit nga doon kay Lazaro, sa iba pang mga kwento dito, talagang umiiyak din siya. Yan nga parang napaka-ikli na verse na nabasa natin dito, yung Jesus wept, yung tumangis siya o umiyak siya. At kahit ang Diyos, masasabi nating naka-experience din ng kamatayan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang human nature ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay, pero ito ay muling binuhay ng Diyos. So kasama na doon sa ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, yung divine nature niya. So napakagandang pagnilayan itong mabuting balita, lalong-lalo na yung pinaka main core doctrine natin, yung Holy Trinity, yung our God in three persons in one God, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pag mas lalo nating magiging matibay at matatag ang ating pananampalataya kapag nauunawaan natin itong doktrina ito na ating pinaniniwalaan. Yan lamang po mga kapatid, nawa ay meron kayo napulot sa ibinahagi ko sa inyo ngayong araw, at magkita-kita muli tayo bukas. God bless.